Sino po yung pumunta po dito sa church ngayong umaga? Dahil po, nahiya na lang na ang tagal-tagal nyo na nag-church ngayon, gusto niya mag-church. Mayroon po ba? Hallelujah. So sino po ngayon ang pumunta sa church na puno ng kagalakan ng kanyang puso dahil alam niya na sa umagang ito ay araw ng linggo. Amen? Hallelujah! 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 Yes, Lord. Hallelujah, Lord God Jesus. Amen? So isa po sa pinakamaganda po sa atin sa ngayon na yung pagpunta po natin dito sa church ay hindi po tayo napipilitan lang o hindi po nagiging opsyon sa ating puso. Na kung saan, ang pagpunta po natin sa church ngayon, nariyan po yung kagalakan sa puso natin dahil araw po ng ating pananambahan ngayong umaga. Amen? Hallelujah. So sino po dito yung born again Christian? Amen. Lahat po ba born again Christian? Kasi ganito yon. Bakit ang mga born again Christian? Bakit pagdating sa pananambahan, sobrang ingay? May pasayaw-sayaw pa. No? May pahiyaw-hiyaw pa. May papapalakpak-palakpak pa. Bakit ang ingay ng mga born again Christian mag-church? Pagdating sa oras ng pananambahan po nila. Bingi ba ang Diyos? Bakit kailangan natin ng maingay na pagkanta, maingay na pananambahan sa umagang ito? Tama ba kaya ang ginagawa ng mga born again Christian? Tingnan nga po natin kung tama. Ano bang sinasabi ng Biblia sa Psalms chapter 98 verse 4? English mo na, English. Ang sabi po, make a joyful noise unto the Lord. Ang sabi niya, make a joyful noise unto the Lord. All the earth, break out in loud songs and sing praise. So tama pala ang ginagawa ng mga born again Christian. Hindi pala tayo gumagawa-gawa lang. Amen. Hallelujah. Ano po ang sabi sa Tagalog? Sa Tagalog naman. Ang sabi sa Tagalog. Ang sabi sa Tagalog, magkaingay na may galak. Lahat ng nasa daigdig si Yahweh ay buong galak na pupurihin sa pag-awit. Amen. So kapag tayo pala ay nananambahan, lalong-lalo na tayo po'y humihiyaw, sumisigaw, punong-puno pala tayo ng kagalakan, mga kapatid. Amen. At ang kagalakan na yan, mga kapatid, lagi po natin tatandaan, no? Na kapag tayo po'y umaawit sa Panginoon ng may ingay, kasi sinasabi ng Biblia, magkaingay kayo na may galak. Alalahanin po natin na kapag ang galak na sinasabi po dito, hindi po tayo sa ospital. Amen. Kasi walang kagalakan kapag ang tao na sa ospital. Magalak tayo ngayon dahil nandito tayo sa lugar ng Panginoon. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Yes! 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 Hallelujah! Kaya sa umagang ito, mga kapatid, inaanyayahan tayo ng banal na Espiritu, no? Na sa pagdating ng ating pananambahan, ang sino mang nakakatayo lang dyan, inaanyayahan ng banal na Espiritu sa ngayon, na ibigay po natin ano mang pinaka-the best na papurit pagsamba sa ating Panginoon sa umagang ito. Amen? Sapagkat ito ang araw na itinalaga sa atin ng Diyos. Ano man po yung kabigatan po natin, ano man po yung mga problema po natin, ano man po yung mga suliranin po natin, ito yung araw na itinakda ng Diyos sa atin para iparating natin sa Panginoon ng mga suliranin po natin. This is the day that the Lord has made, mga kapatid. Lagi natin tatandaan na ang oras nagbabago. Ang araw nagbabago. Ang panahon nagbabago. But worries still the same every day in our life, mga kapatid.
Maging sa ating pagtulog, yung alalahanin nandyan pa rin. Pagdating sa pagising po natin, yung mga alalahanin po natin nariyan pa rin. Hindi siya nagbabago. Kaya sa umagang ito, ang lahat, mga kapatid, ano man pong mga kabigatan natin sa ngayon, idulog natin sa Panginoon. Babasagin po natin ang katahimikan ng mundo sa pamamagitan ng ating awiting may galak sa puso po natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po sa isang panibagong araw, Panginoon, na kung saan, Lord God, ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Lord. Narito po kami nakatayo, Panginoon, at handang magpuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya at habag sa bawat isa, Lord God, na kung saan, Panginoon, nais po ng bawat isa sa amin na iyong banal na presensya ang aming mararanasan, Lord God, at hindi yung presensya ng anumang worries sa buhay po namin, hindi ang presensya ng anumang distraction sa buhay po namin, Panginoon. Bagkus punuin mo kami, Panginoon, ng joy sa puso po namin, Panginoon. Bigyan niyo kami ng kapayapaan sa umagang ito upang magkaroon po kami, Panginoon, ng kalayaang magpurit, magsamba sa iyo sa umagang ito, Lord. Ikaw ang siyang aming itaas. Ikaw ang siyang aming paparangalan sa umagang ito, Panginoon. Kaya, Lord God, ingatan mo ang gawain na ito, Panginoon, Lord God, simula sa pagsimula hanggang sa pagtapos po nito, Panginoon. Samahan niyo, Panginoon, ang bawat isang gagamitin mo sa harapang ito, Panginoon. Simula po sa instrumentalist, Lord God, sa song leader, Panginoon, sa backup singer, hanggang sa mga dancers po, Panginoon, Lord God, na ikaw ang magbigay karunungan sa bawat isa, Panginoon, na siyang maihayag ang iyong kabutihan sa umagang ito, Lord God. Panginoon, itataas ka namin at parangalan ka namin, Panginoon. Ingatan mo ang maghahayag ng iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. Sa buhay po ng aming soon-to-be pastor, Panginoon. Sa buhay po ni Brother Macgueta, Panginoon, Lord God. Kaya, Panginoon, Lord, maraming salamat, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, inaangkin po namin ang katagumpayan. Inaangkin po namin ang kagalakan na nagmumula sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po muli, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Bigyan natin ng malakas na palakpakan, Panginoon! Hallelujah! 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 Ang lahat po ba ay handa ng magpuri sa Panginoon? Amen! Ang lahat po ba ay handa ng sumayaw para sa Panginoon? Amen! Kaya, church, ibigay natin yung the best natin na papuri sa Panginoon. Pwede po ba yun? Amen! Come on, church! Ngayon po, kailangan po na lahat tayo, pumalakpak po tayo sa Panginoon like this. Ayan, sige, kantahan natin ang Panginoon.
go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 Come on, jump, church. everybody. If you go to the left, then we go to the left. If we go to the right, then we go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. Goes to the left, then we go to the left. Then we go to the right, then we go to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 everybody. If we go to the left, then we go to the left. If we go to the right, then we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If we go to the left, then we go to the right. If we go to the right, then we go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. If we go to the left, then we go to the left. If we go to the right, then we go to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout. Hallelujah! Deep cries out! Deep cries out, deep cries out too. Deep cries out, deep cries out too. We cry out to you, Jesus. Deep cries out, deep cries out, deep cries out too. Deep cries out, deep cries out too. We cry out to you, Jesus. Hallelujah! Tunay nga na napakasaya sa presensya ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Kaya patuloy
napakasaya sa presensya mo, O Diyos. Hallelujah. We can do this all day, Lord God, dahil totoo, Panginoon, na lahat kami dito ay nag-e-enjoy sa presensya mo, Panginoon. Hindi totoo na boring sa presensya mo, Lord. Kasi all of us are here. Kaya naming sabihin na napakasaya dito, Lord. Hallelujah, O Diyos. Hallelujah, O God. Our King of Kings. Lord of Lords. O Diyos, hallelujah. Hallelujah. O God. Ikaw yung Diyos, Panginoon, na deserve, Panginoon, ng worship na makakapantay, Panginoon, sa greatness mo, Lord. But Lord, na inaamin po namin lahat, na lahat kami na nandito, Lord, is wala kaming ma-offer sa iyo, Lord. Walang katumbas, Panginoon, yung kabutihan na meron ka, Lord. But today, Lord, ang tanging kaya lang namin na ibigay sa iyo, Panginoon, is yung puso namin, Lord. Yung puso namin na patuloy na nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Kulang yung mga salita namin, Panginoon. Kaya today, lahat ng gusto namin sabihin sa iyo, Lord, is idadaan namin sa kanta na to, Lord. Yung mga lyrics na yan, hindi yan basta-basta letra lang na nasa TV. Ayan yung mga panalangin namin sa iyo, Panginoon. Nandyan po yung pagsasambit namin ng pasasalamat sa iyo, Lord. Yung puso namin na punong-puno ng gratefulness sa iyo, Lord. Kaya church, today, huwag kayong mahihiyang itaas yung kamay na yan para sa Panginoon. Huwag kayong mahihiya na ibuka yung bibig na yan para sa Panginoon. Because this song, hindi lang yan basta-basta song. Lahat tayo kakanta para sa Diyos. Pwede ba yan, church? Amen. Hallelujah. Could sing this song as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah. I could sing this song as I often do, with my arms stretched wide.
still got a fire inside of those lungs. Get up and praise the Lord. My soul, I'm trying to get tired of living for your song. You still got a fire inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Holy Spirit. We lift your name high, O God. Patuloy ka namin papupurihan, Panginoon. Patuloy ka namin sasambahin. Patuloy ka namin itataas, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, O God. We thank you for this presence of yours, O God. Salamat, Panginoon, sa puso na to, Panginoon. Nasabik, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo. Nasabik, Panginoon, sa pagmamahal mo, O Diyos. Kulang, Panginoon, yung apat na kanta na yun, Panginoon, para sabihin namin yung pasasalamat na meron kami sa iyo, O Diyos. Hallelujah, O God. We thank you, Panginoon. We thank you for the breath, Panginoon, na binigay mo sa amin, O Diyos. We thank you for everything, O God. Hallelujah. At hindi, Lord God, matatapos dito, Panginoon, yung araw na to, Lord. So, Lord, be with us. Patuloy niyo lamang po kaming gabayan, Panginoon, sa oras na to, sa araw na to, Lord. Ang presensya mo lamang ang mananahan sa apat na sulok, Panginoon, sa lugar na to, Lord. And Lord, hanggang mamaya, Panginoon, sa aming word, Panginoon, nawa, Lord God, na ikaw lamang ang makikita namin, Panginoon. Hindi po ang magsasalita, Panginoon, ang maririnig namin, Panginoon, kundi ang salita mo, O Diyos. And Lord, today, we declare the victory, Panginoon, sa lahat sa amin, Panginoon. Lahat kami lalabas sa lugar na tumamaya, Panginoon, ng victorious, O Diyos. And we declare that, Lord. And Lord, patuloy niyo lamang po kaming samahan, Panginoon. Touch each and every one of us, Panginoon, yung mga puso namin, Panginoon. May mga prayer na ma-answer today and we declare that, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ikaw po ang patuloy na itataas. Ikaw po ang patuloy na mapaparangalan, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na masasamba ngayong umaga, Lord. At binibigay na namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Are you blessed? Hallelujah! So, purihin ang Panginoon sa umagang ito. Isa po sa pinakamaganda at pinakamasarap sa pakiramdam po natin, no? Na mayroon tayong kagalakan mula sa ating Panginoon sa umagang ito. Amen? Hallelujah! So, sa lahat po na bless ng Panginoon sa umagang ito, pwede po natin sabihin sa ating katabi na bless ka ba? Amen. Hallelujah. Parang tatlo lang yung na-bless. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Na-bless po ba tayo? Amen. Hallelujah. So, bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang po i-welcome po. Mayroon po tayong tatlong bago sa lugar na ito. At wini-welcome ko po si Mr. Alvin. Alvin lang po Marico. Nasa pastoral. At wini-welcome ko rin si Hailey. Amen. So, salamat po sa presensya nyo sa umagang ito. At naway, hindi lang po ito yung una. Kundi, mayroon pang kasunod na magkikita-kita po tayo dito. Amen. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito at hindi na po tayo tatagal pa, no? Tatawagin ko na po sa umagang ito ang hallelujah. Bago po wala tayo magsimula, pwede po kamayan po natin ang bawat isa sa umagang ito. At sabihin po natin na mahal po tayo ng Diyos. I can see you.
Amen? So, hallelujah. May isa akong tanong. Handa na po ba tayong makinig sa salita ng Diyos? Amen. So, bago po ang lahat, no? Bago ko po tawagin yung buting pastor po natin, na nakikita ko pala yung kaibigan ko, si Brother Daniel, na ngayon na naman na nakita na naman po natin. Sana po, tuloy-tuloy na po tayo. Amen? Hallelujah. So, ngayon po, sa umaga ito, ihanda po natin yung ano po natin, ihanda po natin yung puso at isipan po natin, mga kapatid. Dahil sa umagang ito, tayo po'y tatanggap po ng paalala ng Diyos sa ating buhay. Kaya ano man po yung mga worries po natin, alam po natin na pinalitan na ng kagalakan ng Panginoon sa atin yon. Wala na po tayong problema ngayon. Amen? Malaya na po tayo ngayon. Amen. So, wala na po tayong ano pa. Tatawagin ko na po yung buting pastor po natin, si Brother Mac Gueta. Hallelujah! Amen. Nililinaw ko lang po, hindi pa po ako pastor. Ayan, pero na-bless po ba ang lahat? Amen. Ayan. Ayan, so nakakakaba pa talaga tumayo dito. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Lord, thank you God sa umagang ito, O Diyos, na pinagkaloob mo sa amin. Lord, sa iyo ko na po binibigay ang lahat, Lord God. Ikaw po, Lord God, ang mag-orchestrate ng lahat ng ito, O Diyos. Lord, tanging salita mo lamang ang maririnig namin, Lord God, sa umagang ito. Hindi pangalan ko, kundi pangalan mo lamang, Jesus, ang itinataas sa umagang ito. And your word, Lord God, we pray na meron kaming bit-bit, Lord God, sa aming pag-uwi mamaya. And let your word manifest in this place. Holy Spirit, we invite your presence, Lord. Have your way in this place, Lord God. We ask for your knowledge and wisdom, Lord God. Nang sa gayon, Lord, maunawaan namin ang iyong mensahe sa umagang ito. Ikaw na po ang bahala sa amin, Lord God. Sa iyo po namin binibigay lahat, Lord God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Ayan. So, bago po tayo mag-start sa ating so, mukha pong mga pagod ang karaniwan sa atin. Ayan. Ayan. So, magkakaroon po muna tayo ng praise report. Ayan. So, kung titignan po natin sa ating screen, ayan. So, last week po, meron tayong movie treat. Ayan. So, ayan po ay naganap nung May 22. So, Friday po yan. Ayan. So, alam niyo po, during the planning, ang actual lamang po na ina-expect namin or yung calculated namin, approximately 20 people. So, makakapag-banding kami ng masaya niyan kasi makakausap po namin sila. Pero, ang buti ng Lord, kung titignan niyo po yung actual, lumalabas po na nasa 57 to 58 people po ang dumating. Hindi pa kasama yung workers. So, palakpakan natin si Lord dahil dyan. Ayan. So, hindi pa tayo natutuwa. Ayan, so, pero dahil po dyan, alam naman po natin na masaya po yung nangyari. Pero hindi po natin na maaalis na napapagod po ang lahat. Hindi po ba? Meron pong aftermath yan. Pero hindi naman po dahil doon na napapagod tayo, titigil na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po ba? Dahil itotodo natin, nung nakaraan lang, meron po tayong DBBS. Yan. Thursday and Friday. Ayan, so palakpakan natin sa lahat ng mga naging part, sa lahat ng mga naging volunteers. Ayan, sa mga nung Thursday hanggang Friday, sa mga sleepless nights nyo dyan. Alam niyo po yung stress, ma-share ko lang. Bago po yung araw na yan, nung Thursday, Wednesday pa lamang po, nawalan na ng kuryente sa Camellia. Ayan, so grabe yung atake sa amin. Pero God is good, hindi tayo pinabayaan. Alam niyo po, lahat ng attendee na bata, since day 1 to day 2, wala pong umabsent, lahat sila present. Palakpakan natin si Lord. Ayan. So dahil naibida ko na po yung mga bata, ibida naman po natin yung mga workers natin behind the scenes. Ayan. So salute to all workers na nagtatrabaho behind sa mga nakikita ng tao. Ayan, so kung makikita nyo, nakakapagod, nakaka-frustrate kasi aantukin tayo, kulang tayo sa tulog, sa planning. Pero yung dedication ng bawat isa, kung titingnan nyo sa mga pictures natin, sayang hindi ko nakuha ng iba pero grabe po yung effort ng bawat isa, nakakatuwa. Kaya kahit po pagod na sila, kung nakikita nyo, nakangiti pa yan. Di ba? Ganyan tayo mga Pinoy, no? Pagka
tinapatan ng camera, kahit anong lungkot ang naranasan, ngingiti at ngingiti yan, di po ba? So, traits po natin yung mga Pinoy. And also, dahil napagod po kami, tayo, mga nag-workers na mga ilang linggo, hindi naman po tayo papabayaan ng ating pastor. Ayan. Yan. Kung titingnan niyo po, kumain po kami niyan after. Kaya salamat sa Lord, meron kaming patreat mula sa aming buting pastor Joshua Herrera. Ayan. So sa kabila po ng mga paghihirap, mga pagod, yung mga sacrifices, hindi po yan papabayaan ng Lord, and meron at merong gagamitin ng Lord para umabot dun sa mga workers. Kaya ine-encourage ko po ang bawat isa na in the future na events, activities sa mga bata, sa mga kabataan, sa lahat po, kung available pa tayo maging workers, wag po tayo mag-hesitant na lumapit. Dahil ang church po ay open po sa lahat. Dapat po ang church walang member. All workers. Hindi po ba? Dahil sa ubasan po ng Panginoon, wala naman po sinasabing member ka dito. Lahat po yan workers sa ubasan ng Panginoon. Tama po ba? Kaya dapat po ang Arise Jesus, walang member. Lahat workers. Dahil po sa Panginoon, lahat yan nagtatrabaho. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ayan. Yan. So para buhay kayo, magpapalakpakan po tayo every 5 minutes. Okay? So since ganyan po yung ating topic, so ang ganda po nung nabuo kong context, kasi ito po ay napag-aaralan ko. And sakto po yung paawit kanina nila Kaka. Aktibong topic ay gratitude. Ayan. So ano nga ba po ba yung gratitude? Ayan. So ginugel ko siya kung ano yung meaning. Sabi dito, it is a thankful appreciation for what you receive, whether tangible or intangible, whether nahahawakan mo or hindi. Yan po ay pinagpapasalamat natin. It is a practice of acknowledging the goodness in your life and recognizing that this positivity often comes from sources outside yourself, such as another people, nature, or circumstances. So yung gratitude pala, ito yung merong tumagos sa puso natin. Di po ba? Kasi meron tayong yung word na pagpapasalamat. Di po ba? Meron tayong word na thankful. Pero sabi dito, gratitude is deeper enduring attitude of appreciation, while thankfulness is a passing emotion you feel in response to a specific event. So kapag pala tayo ay natutuwa sa isang pangyayari, nagpapasalamat tayo sa tao, that is common. While yung gratitude pala na meron, ito pala ay medyo deep. Ibig sabihin nun, medyo malalim yung pagkakatagos sa'yo. Hindi po ba? Kumbaga, meron tayong parang utang na loob dun sa tao. Kaya meron tayong gratitude pagbibigay ng pabor dun sa taong minsan ka nang tinulungan. Hindi po ba? Nangyari na po ba yan sa atin? May mga natulungan na ba tayong tao na ngayon, hanggang ngayon, kahit hindi mo sinasabihin na huwag mo na akong tulungan, pero ibinabalik niya yung pabor na minsan niya nang ibinigay mo sa kanya. Amen po ba? So 5 minutes na, palakpakan ulit po tayo. Yan, para lahat po tayo ay gising. Ayan, pero magsisimula po tayo sa kwento. Ayan, so lagi naman po tayo nagsisimula sa kwento. Pero alam niyo po, ang ating pong quote ngayon is sa Kingdom of Heaven. Ayan. Pero para maintindihan po natin yung Kingdom of Heaven, bakit laging sinasabi ni Jesus sa kwento niya, sa mga parables niya, sa mga binibigay niya sa mga disciples niya na the Kingdom of Heaven is like, ganyan, di po ba? Parang wala yung normal na ganun. Bakit, di ba? Naisip niyo po ba yun? Bakit laging may parable si Lord ng mga time na yun? Nagigets po ba natin? Amen? Ayan. So, gising po tayong lahat. So, tingnan po natin yung ni Jesus dito. Ayan. Ayan. So, sa Matthew 13:10, ang Kingdom of Heaven po ay pagsasalarawan ng Panginoon para yan po ay maunawaan ng lahat ng kanyang tagapakinig na merong intimate relationship sa Kanya. So kung nakinig ka lang pero wala kang relasyon sa Panginoon, hindi mo mauunawaan yung sinasabi niyang parable. Nagiging kwentong barbero siya kasi walang relasyon sa Panginoon. Hindi mo naiintindihan yung essence ng sinasabi ng Lord. Kaya ngayon, tingnan natin yung sagot ng Panginoon dito. Sabi niya ron sa Matthew 13:10-17, medyo mahaba po yan. Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang mga alagad at nagtanong, bakit po kayo gumagamit ng mga talinhaga sa pagsasalita?
pagsasalita ninyo ng mga tao, sa mga tao? Sumagot siya sa kanila, ito ay dahil kayo ang pinagkaloobang magkaalam ng mga hiwaga tungkol sa kaharian ng langit at hindi sila pinagkalooban ng mga ito. 12, sapagkat sino mang meron ay lalo pang bibigyan at magkakaroon siya ng napakarami. Ngunit sino mang wala, pati ang mga anumang nasa kanya ay kukunin. And 13, sabi dito, ako'y nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga sapagkat tumitingin sila subalit hindi nakakakita. Nakikinig ngunit hindi naman nakaririnig. Ni nakakaunawa. Sabi sa 14, sa kanila natutupad ang propesiya ni Isaiah na sinasabi, makinig man kayo ng makinig, kailan may hindi niyo maunawaan, tumingin man kayo ng tumingin, hindi ninyo makikita. Ayan. And check natin kung may next verse pa tayo. Ayan. So verse 15, sapagkat ang puso ng taong ito'y manhid na at hindi makarinig ng kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang mga mata nila. Baka ang mga mata nila ay makakita at makarinig ang kanilang mga tainga at makaunawa ang puso nila at manumbalik sa akin at sila'y pagalingin. Ayan. And last, subalit pinagpala ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito'y nakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat ang mga ito'y nakaririnig, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo. Maraming propeta ang mga taong matuwid ang nais na makita ang inyong nakita, ngunit hindi nila nakita ang nais marinig ng inyong narinig, ngunit hindi nila ito narinig. Ayan. So sa paglalarawan po ng Panginoon sa talinhaga, pinapaunawa po ng Panginoon na ang kingdom of heaven or ang kingdom of God ay merong malalim na ibig sabihin po yun sa kanyang mga alagad. Kaya't kung sino man po na nakakarinig lang pero wala pong interest na unawain, hindi po nila maunawaan kung anong nais ipabatid ng Panginoon sa atin. Hindi po ba? Kaya alam niyo po may mga times dati, pag binabasa natin yung mga parable, para siya nagbumukhang kwentong pambata. Para lang siyang kwento na pinasadahan natin tapos may moral lesson. Pero deep inside, doon sa gustong ipahiwatig ng Panginoon, meron palang nakatagong mensahe ang Panginoon na gustong sabihin sa'yo. Ayan. So kaya pala minsan sinasabihan tayo nila na bago mabasahin ng Biblia, manalangin tayo, Lord, give me wisdom, give me knowledge. Lord, anong gusto mong ipahiwatig sa akin? Hindi po ba? Kaya meron tayong gano'n na word. Yan. Kaya masyado nang mahaba yung ating introductions. And punta na po tayo sa ating text. Ayan. So kung nauunawaan na po natin ang talinhaga, pasok na po tayo sa ating main topic. Sabi dito sa Matthew 20:1-2, ito po ay parable of the workers in the vineyard. Actually, ito po ay na-share ko na sa devotion, sa prayer meeting. Actually, wala po interest na share dito pero ito po yung binigay ng Panginoon sa akin and grabe, hanggang sa praise and worship talagang tumutugon ng Panginoon. May sinasabi ang Panginoon at ito yung word para sa araw na to. Kaya tara po't alamin natin, basahin. Ayan, so sabi dyan sa verse 1, ang kaharian ng langit ay maitutulad sa taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Verse 2, nang magkasundo sila sa upa ng isang salaping pilak, sa maghapon ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. So, kung bibigyan po natin ng konting explanation, so yung landowner, ayan po si Jesus. Nire-representa po yan ni Jesus. Siya po yung lumabas ng madaling araw. And yung vineyard, yung kanyang ubasan, ayan po yung kingdom, yung God's kingdom. Nasundan po ba natin? Yan. So, the landowner personally seeks workers showing that God takes the initiative to call people into His service. So, hindi na mismo yung tao yung lumapit sa kanya, siya na mismo yung lumabas para kumuha ng mga workers. Nung una ay madaling araw, so in the dawn. So, early in the morning yung kanyang process. Okay? So, sa verse 2, kung titignan natin dito, He agreed to pay them a denarius for the day and send them into His vineyard. So, sa ibang translation po, yung pilak na yan is denaryo. Di po ba? And ang isang denaryo po, kung titignan natin sa cultural nila, kaya na pang mabuhay ng isang pamilya sa isang araw ng isang sahod ng denaryo.
Ganun po kalababa yung inflation noong panahon na yon. Sa panahon ngayon, yung piso na yan, pag-aagawan pa yun ng mga magkakapatid na bata. Hindi po ba? Hindi pa yun makakabili ng isang lollipop kung 150 na ngayon yung lollipop. Di ba? Kaya sobrang baba po ng inflation dati. At yung isang denaryo na yan ay sahod na po ng isang manggagawa sa 8 hours niyang ipinasok nung time ni Jesus. Nakukuha po ba natin? Ayan. So, this shows that God is just and fair in His dealings with people. Si Lord po mismo nag-offer, magtrabaho ka sa akin, bibigyan kita ng isang denaryo, kapalit ng iyong serbisyo. Pumayag po yung pumunta ng early in the morning, di po ba? Ayan, so mabilis po tayo sa verse 3 na tayo hanggang 5. Sabi dito, lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan. At bibigyan ko kayo ng karampatang upa at pumunta nga sila. Lumabas naman siya ng mag-aalas 12 na tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon at ganun din ang ginawa niya. So, in the sequence, meron pong early in the morning, merong alas 9 ng umaga, may alas 12 ng tanghali, ito ay katirikan ng araw, and alas 3 ng hapon. So, meron na tayong 4 na participants, okay? So, the master kept looking for workers throughout the day. So, si Lord, hindi na siya talaga nag-post ng hiring, siya na mismo yung lumalapit dun sa mga walang ginagawa. Tama po ba? Kayo po ba, pag pinuntahan kayo ng Lord po, sasama po ba kayo? Ang Lord po ay minsan may invitation sa atin na, anak, gising ka maga, punta ka service. Yes, Lord! Kinabukasan, nagising tayo alas 12 na. nawala na yung pangako natin. Ayan. So, nakakatuwa lang isipin. And, by the way, this shows God continuous invitation to people. Si Lord po, hindi po yan tumitigil na mag-invite para kumuha ng workers sa kanyang vineyard. So again, ang church po pala dapat ay walang member. All of them are workers. Tama po ba? Dahil sa ubasan, walang nakahilata. Sa ubasan ng Panginoon, walang nakaupo, lahat nagtatrabaho. So, lahat pala kayo dyan, iba-iba man kayo ng pagkakatawag, meron at merong ginagawa sa Panginoon. Tama po ba? So, hindi naman lahat, ibig sabihin ng workers ka, dito ka lang sa worship team. Meron po tayong mga technicals, meron po tayong mga, yung taga-sundo ng mga bata. Marami tayong mga open na ministry na pwede nating pasukan. And ang Lord, hindi yan bumabase sa, kung mas mataas to, mas malaking bayad. Hindi ganun. Kung ano yung ministry na kinuha mo ng buong puso, buong tapat, kahit taga-ayos lang ng bangko yan, yung bayad sa'yo at bayad dito, iisa ng presyo. Nakukuha po pa natin? Galit na po ba kayo? Sorry po ha. So, dito, sa aking next slide, God is not just looking for a qualified. He calling ano yung tinatawag ng Panginoon? Available. Ayan. So, dun sa baba, ito ay lagi niyong naririnig. God is not looking for qualified. He qualifies the called. Ngayon, bibigyan natin ng magandang explanation. Bakit niya nang sinabi? Kasi si Lord, pupuntahan niya yung mga available. Ngayon, kahit gaano ako kagaling tumugtog, kahit gaano ako kagaling magsalita, hindi naman, kahit gaano ako galing mag-aral or maging disiplinado, kung hindi ako available, hindi ako kukunin ng Panginoon. Nakukuha niya po ba? Kaya meron tayong mga terms na, Lord, hindi ako karapat-dapat dito, hindi ako para dito, para dyan. Pero kami yung tumatayo ngayon. Anong gustong sabihin ng Panginoon? Hindi ko binabaliwala po yung mga may mga skills kasi talent nyo yan eh. Pero ang sinasabi ng Panginoon, regardless kung may talent ka o wala, basta available ka, pasok ka sa akin. Tama po ba? Palakpakan natin ng Lord. Di po ba? So, hindi ibig sabihin na qualified ka, hindi ka na tinatawag ng Panginoon or wala kang pagkakatawag. So, ipinapakita dito na ang Panginoon hindi sa talent or galing natin nakatingin. Kung di saan? Sa puso. Puso. May puso ba tayo? May puso bang bawat isa? Amen.
So, kundi sa puso na gusto mong magpagamit sa kanyang ubasan. So, meron dapat willingness na magpagamit sa Panginoon. Ngayon, kung magpapagamit tayo sa Panginoon kasi may bayad, ibang kasunduan na po yun. Makikita niyo po yung diferensya na nagpapabayad sa hindi nagpapabayad ng mayroong puso kasi yung trabaho ng may puso, pulido, malinis. Pero yung nagpapabayad, kung ano lang yung sinabi sa'yo, ito lang yung gagawin mo, hanggang dun lang yun, wala ng extra mile. Hindi po ba? Kaya nga alam niyo po, sobrang bili po ako sa mga workers na nagpupuyat talaga rito para mag-design ng mga designs dyan. Kita po yan ng Lord kahit hindi po yan nakikita ng mga tao. Kasi the Lord is working behind the scenes. Hindi porket hindi yan pinost sa Facebook, hindi na yan ma-recognize dahil unang-una mong audience na pumapalakpak sa iyo si Lord na nakatingin sa langit. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. So dahil energy kayo, malapit na tayo agad matapos. Kung gusto niyo na agad. Ayan. Next verse po tayo. Ayan, verse 6. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli. At nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo rito sa buong maghapon? Yan po ang tanong ng Panginoon. Verse 7, wala po kasi nagbibigay or magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila, kaya't sinabi niya, kung gayon pumunta rin kayo sa aking ubasan. Wow. So, dito ipinapakita na si Lord or yung mga taong pumupunta naman sa Kanya ay hindi talaga tamad. May tamad po ba dito? Siyempre wala po nga amin. Di po ba? So, these workers were not lazy. They simply had not been hard. Hindi lang sila tinanggap or wala lang silang pinagkakaabalahan para kumita ng pera. Kaya si Lord, nilapitan niya ngayon yung mga available. So sabi niyo, I'm available. Ayan, so kikita kita sa Sabado. Ayan, so the master gave them an opportunity even when the worker is almost over. So kahit po mag-aalas 5 na, diyan, so meron tayong madaling araw, alas 9, alas 12, alas 3, at alas 5. So ang cut-off ng trabaho alas 6, kunwari, diyan. So isang oras na lang yung tatrabahuhin ng isa, binagbigyan pa ng Panginoon, lumapit sa kanya, at inopera ng isang denaryo. Pumayag? Yes, pumayag siya. Ano po ang ibig sabihin nun? Ayan po yung oras ng mga pag-i-invite sa kanya. So, kayo po, church, or kung kayo po ay first time dito, it is never too late to answer God's calling. Kahit po bata kayo, or nagsimula po kayong bata, may pagkakatawag po ang Panginoon sa inyo at gagamitin po kayo. Pero kahit po matanda kayo, sasabihin niyo na, masyado na akong matanda para dyan. Masyadong churchy. Masyadong old-fashioned na. Pero ang Lord po, kahit po anong sinasabi nyo, si Lord willing ka pa rin iligtas no matter what happens. Doon na lang ako sa pagiging weird, doon na lang ako sa pagiging oldie, old style. Kung alam ko naman yung kaluluwa ko in the future, hindi susunugin sa impyerno. Doon na lang ako. Kayo po ba? Saan po ba tayo? Tumatahimik na po sila. At ang gusto pong sabihin ng Panginoon dito, as long as there is a breath, may hininga. There is still an invitation. Hanggat kaya mong huminga, hanggat kayang huminga nung lalapitan mo, i-invite natin sila lumapit sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. So kung nagigets po natin yun, kaya po meron po tayo yung ginagawa na, alam niyo po yung sa mga naka-bedridden na, sa mga hospital na talagang hindi lumalapit sa Panginoon. Ang tindi ng kapit. Ayaw talagang pakinggan si Lord. Pero ang church, hindi naman niya ang Arise Jesus o ang ating kinabibilangan, hindi pangalan ng church ang tinataas. Relasyon mo kay Kristo. Kaya't sabi doon, as long as there is a breath, habang may hininga pa yung tao, huwag tayong mananawang patanggapin kay Kristo. Dahil isang kaluluwa lang ang tumanggap sa Panginoon, libo-libong anghel na nagpapalakpakan sa heaven. Di ba? Palakpakan natin si Lord. Di ba? So, ayan, matatapos na talaga tayo. Mabilis lang yung preaching natin, guys.
para bumalik kayo next week. So, they all agreed to receive 1 denarii or denarius. Ayan po yung pinakakabuuan nung sahod na matatanggap ng bawat isa. And dito na po papasok yung problema. Verse 8, nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Verse 9, ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tag-iisang salaping pilak. Verse 10, nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tag-iisang salaping pilak. And verse 11, nang magkagayoy nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan, sinabi nila, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga ito. Huling dumating samantalang maghapon kami nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpapare-pareho ninyo ang aming upa? 13, sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya, hindi ba't pumayag ka sa isang salabing pilak? Hello? Bibigyan natin ng puwang yung nag-reklamo. Sa trabaho po, totoo po yun eh. Meron po talagang, hindi po maiiwasan yan. Pero hindi ko kayo nilalahat. Meron po talagang pepetex-petex sa trabaho. Meron po talagang hindi gumagawa sa trabaho. Pero pare-pareho po ng binabayad. Hindi po ba? Pero kung sa Panginoon po yan, as long as tumanggap ka po sa Panginoon, wala na dapat sulutan yan. Hindi mo na dapat sisilipin yung nakita mo sa iba, sa sayo. Kasi, yung usapan nyo ng Panginoon, sa inyo yan ng Panginoon. Kung meron kayong pinagkasunduan ng Panginoon, sa inyo yan ng Panginoon. Labas sila doon kung ano yung meron sila at meron sa'yo. Kaya dapat po ang church nakatingin sa Panginoon, hindi sa kakatabi. Ang church or ang member, hindi po dapat nakatingin sa kung anong nakikitang reward ngayon. Kasi ang bilin ng Panginoon, di ba? Malinaw po dito, once na tinanggap mo, tatanggap tayo ng denari. Hindi po ba? Yun yung kabayaran doon sa trabahong pinagkasunduan natin ng Panginoon. Pero dito, hindi sila nagalit dahil kulang yung natanggap nila. Yun po yung totoo dyan. Hindi naman talaga sila nagalit na kulang yung natanggap. Kasi in the first place, bumayag sila na magtrabaho, tatanggap ng 1 denarii from 6 a.m. to 6 p.m. So tapos ang usapan doon. Pero, nagalit sila dahil nakita nilang pareho ang natanggap ng iba. Doon po tayo nagkakatalo. Merong na kayo pinagkasunduan ng Panginoon. Ngayon, nakita mo si kapatid, umaasenso. Kakapasok nila po ng church, meron namang tayo. Sige, ako na lang. Para wala na makita. Ang tagal na sa church. Hindi nag-i-improve. Hindi po ba parang, bakit siya ganyan? Bakit siya ganun? Hindi po ako namang tinasabi ko po yung reality na nararanasan ng bawat isa. Ito po ay paalala ng Panginoon sa atin. Na hindi po dapat tayo tumitingin doon sa narating ng isa dahil sila po ay may usapan ng Panginoon at meron kang usapan naman sa Panginoon. Hindi po ba? And traditional background po nila, in Jewish culture po, yung day laborers depend on daily wages to feed their families. Kaya tulad po ng isang denari, katumbas na po yan ng isang araw nilang sahod. So receiving a denarius means their household could eat that day. Ganun po ka-importante yung sahod na meron sila. So by paying the late workers the same wage, Master demonstrated extraordinary generosity, not unfairness. So si Lord po ay hindi madamot sa kanyang mga alagad. Si Lord po ay hindi madamot sa bawat isa porke po merong mas umangat. Kasi meron pong inilalaan ng Lord para sa iyo. Kiniklaim na ba natin yun? Ayan, dapat po natin kiniklaim yung mga ganong bagay. Wait lang po . And kung bibigyan po natin ng konting background ulit, tulad kanina, the landowner represents God. Sorry po napalit yung text. So the vineyard represents His kingdom and the laborers is in us. And
Comparison steals gratitude and creates resentment. So ito na po ang aking conclusion. Ang laki po ng nagagawa ng comparison sa isang mananampalataya sa Diyos. Dahil yung gratitude na meron po tayo sa Panginoon, nawawala siya, napapalitan siya ng enviness, napapalitan siya ng guilt. Na susundan po ba natin to? So, God's grace are gifts, not rewards, earned by human effort. And kung maidagdag ko lamang po ngayon sa nangyari sa atin, so the problem of comparison, kung bakit po mga ganyan, why is their ministry growing faster? Bakit may mga churches na mabilis lumago yung kanilang church? Bakit po yung Arise hindi pa rin ganun ka lumalago? Kung ganun po yung nagiging thinking natin sa ating iglesia, hindi po tayo lalago dahil tayo po ay nakatingin doon sa pag-asenso ng isa na tayo po ay nakasadlak pa rin. Hindi po tayo mag-i-improve kung hindi po natin babaguhin ang ating mindset na, Lord, meron kang plano sa Arise Jesus. Hindi po ba? Kaya nga 'di ba sabi ni Pastor Joey nung nakaraan, it's not about the numbers. Kahit po mag-thousands ang Arise Jesus, kung 10 lang yung totoong nananampalataya dyan, walang-wala yan sa Arise na lahat yung nananampalataya. Hindi po ba? Wala pa ka natin si Lord kung lahat yan nananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya meron pa nga tayo minsan na tanong, na why are they more blessed than me? Pwede mamenin. So, meron pa nga tayo, di ba, na I've served longer than they have. Di po ba? Minsan, ang tagal-tagal na natin tumutugtog sa church, pero may ilan pa na mas umaangat. Pag ganun po yung nagiging thinking natin, hindi po tayo mag-i-improve at hindi po tayo lalago sa Panginoon. Dahil ang unang-una, nakikita lang natin yung pag-asenso ng iba. Hindi tayo nakapokus sa ibinigay ng Panginoon sa atin na gift. And church, you have a gift. Ang payo ko na lamang po ngayon is ipag-pray natin na, Lord, ano yung ibinigay mo sa akin? Ano yung ipinagkaloob mo sa akin na gift? Saan mo ba ako inilagay? Dahil hindi mo yan malalaman sa ibang tao kung hindi sa'yo lamang, kung hindi mo ididil yan ng prayer. Hindi mo alam na magaling ka pala magsalita sa mga bata, hindi mo dinidil kasi takot tayo eh. Hindi po ba? Wala namang masama kung hindi natin susubukan, hindi po ba? Kaya ang church po ay hindi, ano ba yun? Hindi po tayo go with the flow. We should against the current. Kasi yung going with the flow lamang na church, dead fish po yun eh. Kung patay na yung isda sa ilog, aanurin na yan sa kadulot-duluhan. Ang church po ay isdang gumagalaw at hindi dumedepende sa agos ng mundo. Kaya nga di po ba sinabi na do not conform to the pattern of this world by renewing your mind. Hindi na po dapat tayo as Christians nakikinig pa sa mga binabato ng mundo sa atin. Kasi meron na tayong gratitude na, Lord, salamat. Minsan po ba nakakapagpasalamat tayo sa Panginoon sa mga nagagawa niya sa atin? May mga times po sa buhay natin na may ibinibigay ang Panginoon na hindi mo ipinapanalangin. Pero dahil deserve mo yan, nakuha mo yan. Akala mo, suwerte. Pero hindi mo alam, blessings pala ng Panginoon ay binigay sa'yo. Kasi masyado tayong focus sa kung ano yung nakikita natin eh. Ang pag-iisip at ang ginagawa ng Panginoon, hindi mo kayang sukatin kung gaano yung kataas at katayo. Ang Lord po mayroong sariling pamamaraan. Kaya kapag ikaw ay nag-pray or pag tayo po ay may ipinapanalangin at hindi po yan ibinigay ng Panginoon, hindi si Lord na yung pengi Lord. 'Di ba? Yung prayer na gusto mo agad na, Lord, gusto ko nito. Tapos bukas meron agad. Hindi ganoon ang panalangin. Ang panalangin na may kasamang pananampalataya. Sabi nga 'di ba, faith can move mountains. Bakit ganoon yung binigay ng example? Ibig sabihin nun, yung ipinapanalangin mo is yung hindi mo kayang gawin ng ikaw lang. Yung ipinapanalangin mo, hindi dahil sa kaya mong isipin, kung hindi sa kayang gawin ng Panginoon para sa buhay mo. Ganon tumatakbo dapat ang panalangin natin sa Panginoon. At yung pananampalataya sa Panginoon, hindi yan nakabase sa kung paano mo dapat isipin tumatakbo ang Diyos. Dahil unang-una ang Lord may sariling galaw sa buhay mo.
meron tayong word na God is working behind the scenes. Paano nag-work yung behind the scenes kung nandun ka na sa front? Paano mag-work yung behind the scenes kung inuunahan mo na ang Lord sa magiging galaw niya sa buhay mo? Kaya nga, di po ba, meron tayong word na Jeremiah 11 na God, for I know the plans I have for you. So, tama naman yun. God has a plans for us. Amen. Pero, dahil sa kakulitan natin, nadidisalign. Nawawala yung focus ng Lord para sa buhay mo. Mark, dito ka dumaan. Dito lang. Lumiko doon. Nagkamali, yes. Pero hindi yan parusa ng Panginoon, kundi redirection yan. Kasi kung dito ka dumaan, balik ka doon. Di po ba? Pero kasi yung effort na babalik ka ulit doon, minsan masakit yan. Minsan may pagkokorek, minsan may pagdidiay pa. Pero hindi para ipahiya ang kanyang mga alagad, kung hindi para itama yung pananampalataya, yung puso. Tulad na lamang ni Hana. Hindi po si Hana Lugumbaya, si Hana po, na nanalangin ng anak. Si Hana ba yan? Nung una, para lang magkaroon siya ng anak, Lord, gusto ko ng anak para ipagmayabang ko doon sa aking karibal na may anak din ako. So yung puso niya, gusto niyang mag-anak. Pero yung motive niya, para lang masabi na buo siya at totoong babae siya. Pero una pa lang, sinabi ng Lord, si Hana ay tinanggalan ng wala siyang matres. Kinalose ng Lord. Bakit? May itinuturo ang Panginoon eh. Anong nangyari nung nabago yung puso ni Hana? Binigyan siya ng Lord ng anak. Lumabas si Samuel. Hindi lang basta Samuel yung lumabas. Naging great siya. Marami siyang naiambag sa ating Bible, di po ba? Kaya't yung simpleng gano'n na mindset natin na mali, yung mga akala nyo parusa ng Panginoon, pero minsan, kung itatama natin yung puso natin, it's God's redirection, not correction. Po ba? And kung ikukut ko po yung sinasabi dun, nawala na yung sinasabi ko dun. Ayan. Kaya po dun sa ating last verse, dito po magkatapos yung verse natin. Sabi dun ni Lord, kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo ang ibig kong bayaran ng huli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, verse 16, church, tandaan natin, ang nahuhuli ay mauna, at ang nauuna ay mahuhuli. Ano ibig sabihin nun? Actually, nung pinag-aaralan ko yun, so ako ba yun, Lord? Kasi nauna na ako nag-aaral eh. Ganun ba yun? Pero hindi pala yun. Kasi ang Lord, ibinigay niya na yung blessing sa'yo, una pa lang. Once tinanggap mo na si Lord, nandun na yung grace. Nandun na yung habag ng awa ng Diyos. Yung salvation, nandun na. Una pa lang. Ngayon, bakit ka ngayon mahuli kung nauna ka na? Simple lang. Hindi mo na-maintain yung ibinigay ng Lord sa'yo. Kaya kung merong promotion, ang demotion. Kaya sinasabi diyan, ang nauuna ay mauhuli at yung nahuhuli ay nauuna. Remember, Demas, beside Jesus, bago sila mamatay, tumanggap sa Panginoon, nahuhuli na siya. Patapos na yung buhay niya. Di po ba? Nag-epic comeback pa siya. Ano nangyari? Naligtas siya. So, hindi ko naman sinasabi na next year na kayo tumanggap sa Panginoon eh. Hindi naman po yun ibig sabihin. Kasi si Lord, meron sariling galaw at plano sa buhay nyo. Huwag natin gawing mindset yun. Kasi pag yun yung naging mindset natin, mali mo, makalawa, nakikita mo na sila. Di po ba? So, church, in my conclusion, hindi mo kailangang ikumpara ang biyaya mo sa biyaya ng iba. Ang dapat nyo pong gawin ay magpasalamat. At yung denaryo na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa na nagtrabaho ng kahit anong oras pa yan, hindi po yan sahod. Yan po ay grasya ng Panginoon. Yan po ay kaligtasan na ibinigay sa'yo. Hindi ibig sabihin na mas nauna ka 10 times yung kaligtasan mo. Hindi ganun yun. Ang ibinigay sa'yo ng Lord is grace. Kaya di po ba, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Pero, whoever
believes in Him. Merong word doon na whoever. Ibinibigay ng libre, ayaw mo namang tanggapin. Paano mo masasabi na niligtas ka ng Panginoon kung hindi mo nare-receive yung ibinigay ng Lord sa'yo? Kaya't yung parable na to is about salvation na ibinigay ng Lord ng libre sa bawat isa. Ngayon, huwag kang magre-reklamo kung pare-pareho kayo kasi yung kaligtasan, iisa lang yan. Palakpakan natin ng Lord. And bago po tayo magpaawit, sobrang bilis po, no? Di ba? Bago tayo magpaawit sa Lord, pinapatawa lang po kayo. Ito po yung tanong ngayon, bago po tayo mag-end. First question, nagpapasalamat pa ba ako sa biyaya ng Diyos? Tanong niyo po yan sa sarili niyo po ha. And, mas abala akong ikumpara ang buhay ko sa iba. Yan. And, natutuwa ba ako kapag pinagpapala ang iba o naiinggit ako? So ngayon po, church, tinuturuan tayo ng Panginoon na iset aside yung inggit. Dahil ang inggit, pinapatay niya yung gratitude na meron tayo. Instead na maging grateful tayo na Lord, thank you sa buhay na meron ako ngayon, nawawala yun, napapalitan nyo ng enviness. Napapalitan nyo ng ng resentment. Yung sama ng loob. Bakit siya? Bakit ako? Church, alisin na natin yun. It's not about that. Hindi naman doon nag-work yung work ng Panginoon sa atin eh. We have our different stand. And alam niyo po, dahil sa... Sorry po ah. Dahil po doon sa inggit na yan, alam niyo po, in the beginning pa lamang, doon sa Genesis, may nangyari na pong hindi maganda. Alam niyo po, Cain lost his brother because he compared. Maganda na po yung plano ng Panginoon sa dalawa sa magkapatid. Pero dahil po doon sa nangyari, ano pong nangyari kay Abel? Wag na po tayong dumating sa point na kailangan mong pumatay para mawala yung karibal mo. Doon po sa kwento ng Genesis na wala po si Abel dahil kinumpara niya na dapat, Lord, bakit hindi mo tinanggap yung offering ko? Bakit kay Abel lang? Pero tinuturuan tayo ng Lord kung ano yung tamang pagbibigay sa Kanya. Kung ano yung tamang pag-offer sa Lord. Hindi po ba? Yan. So, tumatahimik na po kayo at mukhang sasaktan na. Kailangan na po natin talaga mag-close. So, sa ating closing statement, sa kaharian ng Diyos, ang pinakamalaking pagpapala ay hindi ang gantimpalang natanggap natin, kundi ang katotohanang tinawag niya tayo at sinama sa kanyang ubasan. Yan po yung magandang ginawa ng Lord sa buhay natin. Ngayon, dahil nagtatrabaho tayo sa ubasan, magtawag din tayo ng katuwang natin na magtatrabaho sa ubasan. Dahil kung ikaw lang at ikaw lang, mapapagod ka din naman. Hindi po ba? Kaya ang church po ay isang team. We are isang body po tayo na nag-work sama-sama with unity, na may pagkakaisa, without any division. Kasi kung madidivide po yung gawain, kung madidivide po yung pag-iisip ng iba, hindi po matatapos yung trabahong pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen po ba? And church, gusto ko po kayong invite na tumayo para po sa ating closing song. And bago po tayo yun, minsan po, gaya po ng mga unang manggagawa, mas nakatingin tayo sa natanggap ng iba kaysa sa mga biyayang natanggap natin. Dahil po dito, alam niyo po yung nawawala po yung pasasalamat na papalitan ng reklamo. Yan po yung pala Lord sa atin, na hindi mo kailangang ikumpara ang biyaya mo sa biyaya ng iba. Ang dapat mo lang gawin ay magpasalamat. Thank you, Lord. So, kaya ba natin magpasalamat sa Panginoon sa mga oras na to? Habang tayo awitin ulit natin yung kaninang pinaawit kasi talagang tumugmaya siya sa preaching ngayon na
yung gratitude na meron tayo, di po ba? Ngayon kapatid, bago mo awitin yung gratitude, bago natin awitin yung mga lyrics na yan, gawin nating prayer ngayon yung song na to. Yung mga katabi mo na nagiging distractions, huwag mo silang pansinin. Hindi natin sila pati. Hindi. Mag-focus tayo dun sa gustong sabihin ng Panginoon sa'yo ngayon. Ayan. Habang binabasa natin yung lyrics, habang inaawit natin, i-examine mo, Lord, sorry kung minsan ganito din ako eh. Mag-amin na tayo kasi tao rin naman tayo. Nangyayari talaga yung ganyan mga bagay. Pero may tinuturo ang Lord sa mga oras na to. Kasi kung hindi po babago, hindi po tayo lalago bilang isang iglesia ng Diyos. Hindi po. So tara po, tayo po ay mag-worship sa Lord. Kung kaya mong itaas ng kamay mo para sumurrender sa Lord, walang mang-judge dyan, hindi ka nalang husgahan kung ano yung gagawin mo. Dahil si Lord naman nakatingin sa puso, hindi sa katabi. Kung nahihiya ka, nakapatay ang ilaw, i-worship mo lang yan sa Panginoon. Praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a except for a heart singing hallelujah.
your name, God, this place. Hallelujah. 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 For you're the King of Kings, Lord of Lords. You are the Alpha and Omega. You're the omniscient, the omnipotent. Hallelujah. Yes, God. Yes, Jesus. Hallelujah. Praise your name. Glorify your name, God, this place. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Hallelujah. 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 Lord Jesus. Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa mga oras na to, Panginoon, Lord, nais namin magpasalamat sa iyo, God. Lord, we thank you for everything, Lord God, that you have done for us. Lord, sa mga small wins namin, Lord God, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, God, sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Lord, sa pamilya namin, Lord God, na sila'y malakas, malulusog, walang sakit. Salamat, Lord God. Salamat dahil hanggang ngayon, Lord God, ay nakakahinga pa rin kami ng malaya. Nakakapagpuri kami ng malaya sa iyo, Diyos. Nasasabi namin na Jesus is God, Jesus is King. Hallelujah. Thank you, God, for the privilege, Lord God. Thank you, God, sa kaligtasan, salvation, Lord, na binigay mo sa amin. Thank you, God. Thank you, Jesus. Kulang pa yung mga salamat namin, Lord, para sabihin lahat. And right now, Lord God, we ask for your forgiveness. Sorry, Lord God, sa mga nagagawa namin, Lord, sa mga naisip namin, Lord, na hindi nakararapat sa iyo. Mga nagagawa namin, Lord God, yung mga enviness namin, Lord, yung mga pagko-compare namin, Lord, na yung mga simpleng ganun pala, Lord, nakaka-apekto yan sa pananampalataya namin. Lord, minsan di namin namamalayan, Lord, na nakakagawa na kami ng kasalanan sa iyo. Lord, ang gusto lang naman namin maglingkod sa iyo, pero minsan nagagawa namin ipahamak ang iba. Lord, we are sorry for that. We are sorry for everything, Lord God, kung minsan nagiging parang normal na lang yung araw sa amin, nang walang pananampalataya, nang walang panalangin, walang pagbabasa. Lord, we are sorry for everything. Hallelujah. And right now, Lord God, as we end this service, as we end your word, Lord, let your word, Lord God, manifest in this place, in their lives, in their homes. Bless them, Lord God, mightily. Bless them, Lord God, na hindi kami uuwi, hindi kami matatapos, Lord God, sa event ito, na hindi namin daradali pagpapala at kagalakan, Lord God, na kami yung iniligtas. Salamat po, God, sa lahat. Thank you, Lord God, for reminding us that we should be grateful. We should be grateful na kami yung tinawag, Lord God, sa iyong ubasan. Thank you, God, sa lahat. Thank you, Lord. And sa aming pagko-close, Lord God, let this message, Lord God, ay ma-share din namin sa mga tao, Lord. Na itong napakinggan namin, Lord God, para makatulong din kami sa mga ubasan mo, Lord God. Nang sa gayon, Lord God, makaabot din kami ng mga tao. Baka meron na pa, Lord God, na nangangailangan ng tulong mo, Lord God, sa mga oras na to. Lord, use us, Lord. Use us, Lord, as a channel of your word, as a channel of your blessings. Hallelujah. And sa iyo na po namin, Lord God, ibinibigay ang lahat at ibinabalik, Lord, lahat ng papuri at pasasalamat. Church, sabi ng Amen, Amen. Have a blessed Sunday, everyone. Hallelujah. So, purihin ng Panginoon, no, sa mensahe niya sa umagang ito. Isa po sa kamaganda na ipinapaalala ng Panginoon po sa atin. Amen? Ang Diyos po, mga kapatid, palagi po tayong hinahanap niya. At alam ko, mga kapatid, na sa mga oras na ito, bilang mga anak ng Diyos, lahat po tayo ay tinawag niya para sa kanyang ubasan. Kaya ang Diyos, palagi po na nag-aantay po sa atin. Amen? Pero ang tanong, available ka ba? Tatlo lang available? Amen. Available ka ba sa susunod na linggo? Hallelujah. Kasi minsan po kasi mga kapatid, alam nyo po kasi kung ano po yung mga nangyayari po dito. Pagdating po doon sa comparison, na sinabi po doon na ako kaninang umaga pa ako rito, pagkatapos siya, wala nang araw siya pumasok, ganun pa rin yung upa ko, ang upa namin. No?
Pagdating kasi dito, hindi tayo magiging available kung pagdating po sa dito sa church siya kasi magaling, ako hindi. Hindi tayo magiging available eh. Siya mayaman, ako hindi. Siya banal, ako makasalanan. No, hindi tayo magiging available. Pero alam po natin kasi mga kapatid, na pagdating po sa panawagan ng Panginoon po sa buhay po natin, kapag available po tayo, no, ano man po mga basag sa atin, bubuuhin niya ulit. Amen? Ang Diyos, ang siyang patuloy na naghahanap, Panginoon, ng patuloy na naghahanap nitong mga basag, itong mga makasalanan, para tumanggap ng kaligtasan mula sa Kanya. Amen? Alam po natin na lahat po tayo nais po ng kaligtasan. Amen? So, available ka ba? Hallelujah. So, tayo po ay dadako po sa ating susunod po na gawain. At ito po yung ating pagbibigay. Hallelujah. Available din po ba tayo? Hallelujah. Na magbigay. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito at tayo po ay pangungunahan po ni Sister Emma. Emma de Castro Herrera. Are we blessed? Alright, di ba? Ang ganda ng message. A grateful heart. So, ibalik natin yung pagiging natin sa pamamagitan ng pagbibigay. So, let's pray. Hallelujah, O Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito. Salamat po sa pagkakataong makapagbigay po sa inyo. Maibalik po namin ang kabutihan niyo po sa amin. Lord, bless the heart of each and everyone na buong pusong nagbibigay po sa inyo para po magamit sa advancement of your kingdom. And bless the heart of those na wala pang kakayanang magbigay, ngunit ang puso po nila gustong-gustong tumulong sa iglesia. Lord, bless nyo din po yung mga nag-iingat ng tithes and offering na ito. Bigyan nyo po siya ng knowledge and wisdom na magamit po ng tama ang mga ika po na ito. Ibinabalik po namin ng pinabalik po namin ng papuri, pagsamba, at ang walang hanggang pasasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.